ay talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at buto at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso. Tayo po'y manalangin na maraming Diyos na mabuti at makapangyarihan sa lahat. Patuloy po kami, O Diyos, nagpapasalamat po sa inyo sa gabing ito, sa pagkakataon na muli kami makapag-aaral ng itong mga salita. Mapakinggan po namin, matanggap po namin ang gusto niyo pong iparating sa aming pong kalagitnaan, ang mensahe po ninyo. Pagpalain po ninyo ang inyong mga salita sa aking mga kapatid na nagtitiyaga, Panginoon, nagbibigay ng kanila pong mga oras. I pray, Father God, na patuloy niyo po silang pagpalain, buksan na kanila pong mga puso at isipan upang maluwag na kanila pong matatanggap ang inyong pong mga salita at mensahe sa gabing ito. Ang inyong pong lingkod, wala po akong magagawa kung wala po kayo. Gamitin niyo lamang po ako bilang instrumento po ninyo sa gabing ito. Purihin po kayo, dakilain po kayo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, katulad po ng ating pong napag-aralan kanina, isa pong in relation po sa ating pong napag-aralan kanina, parang kaangkop din po dito yung ating pong pag-aralan. So, binigyan ko po ito ng pamagat or title ng ating pag-usapan, The Power of the Word of God Today. When we say power, ito po yung kapangyarihan. Okay? Sino po sa inyo mayroong power? Ha? Wala yung power. Pagka nababanggit po yung kalakasan, marami pong, of course meron tayong kalakasan, meron po tayong kalakasan physical. Okay? Kaya nga po nakakapagtrabaho tayo dahil meron tayong power, meron tayong lakas. Nagawin yung mga bagay na gusto po natin sa ating po mga sarili. Binabanggit po dito yung pong kapangyarihan ng salita ng Diyos. Sino po sa inyo nakaranas na ng kapangyarihan ng salita ng Panginoon? Amen. Ang binabanggit po dito, when we say power, it is the Word of God. Ang Word ng Panginoon, ito po yung pong salita ng Diyos na nakasulat sa ating pong Bible, yung hawak po natin, yung hawak po ninyo, that is the Word of God. So dito po, ano ba yung pong kapangyarihan ng salita ng Diyos sa buhay po natin sa ngayon? Meron pa akong tatlong bagay, 3 things to remember how the power of the Word is. Tatlong bagay po na atin pong alalahanin kung gaano po makapangyarihan ang salita ng Diyos. Minsan, naituro ko po ito dun sa Qianghu. Kasi meron tayong pag-aaral. What is the power of God? Ito po yung kahit dito yata, naging kwan natin, naging atin pong Sunday School. Nabanggit ko po yung mga kapangyarihan at inahalin tulad dito sa isang apoy, inahalin tulad dito sa isang hammer, na ang hammer kasi kayang durugin gano'n mang katigas na bagay. Ganon po inahalin tulad ang salita ng Diyos, ganon po inahalin tulad yung kapangyarihan ng salita ng Panginoon. Katulad ito ng apoy na tumutupok. Okay? Katulad ito ng isang espada. At binabanggit po sa ating pong nabasa na mas matalim daw sa anumang tabak na magkabilang tabak. Ibig sabihin, ano po sa inyo yung palagay yung pinakamatalim na bagay? Okay? Naalala ko yung meron ko akong itinanong dun sa kaibigan kong Saudi yung leadman namin noon. Pero parang hindi magandang example kung ano mas matalas. Anyway, alam po ninyo yung nagsasabong, mga sabongero? Pag sabongero, lalaki, no? Pag sabongera, babae. Pag bungangera, babae din. Yung alam mo yung tari? Ang tari po yan, isang bagay na ginagamit sa paa ng manok para pangsabong nila. Ito'y pamatayin po nila. Kalasag po nila sa kanila pong pagkikidigma sa kapwa po nila manok. Ang ginagawa po nila yan, pagkatapos mahasa yung tari na yon, nilagay po nila sa freezer. Nire-rep nila yan. Alam ko kasi yung kuya ko, isang sabongero, yung pangalawa po namin.
At talagang grabe yung ano niya, yung mahilig niya, nagmana sa tatay ko. Pero yung tatay ko kasi tumigil na at the age of tumigil na siya ng mga 30s ng tatay ko. Tumigil sa sa pagsasabong. Kasi sinasama kami sa loob ng sabungan. Kami tagahawak ng manok nung maliliit kami. Uso kasi yung tawag na pagka nagsabong na yan, kung matalo mo yung manok niya, kukunin mo. Kami ang taga-bitbit ng manok na napanalunan yung tatay ko, yung manok niya. At napakatalas niyan. Ang testing po nila, para malaman po nila kung gaano katalas yung tari. Alam yung buhok, yung hibla ng buhok po natin, ipapatong dun sa sa tari at ihipan. Pag naputol yun, okay na siya. Ganun katalas. Huwag mo nang hindi mo na igaganon. Ipatong mo lang yon at ihipan mo yung buhok. Pag naputol yon, matalas. Grabe katalas yung tari. Could you imagine na pag sila po yung nagsalpukan sa taas at pag natamaan yung leg, matatanggal yung leg ng manok. Ganun katalas. So dito po, sabi ng Biblia, sabi po ng salita ng Panginoon, mas matalas daw yung salita ng Diyos. At maging po sa salita po natin, napakatalas yung pong mga nabibitawan natin minsang salita. Matalas ang dila. Yung literal na salita po natin, napakatalas. At ito po hindi lang yung kasukasuhan po natin, minsan dinudurog yung puso po natin. Diba? Sabi nga ng kaibigan ko, yung kapasmate ko sa Taiwan, sabi niya, kasi napagsabihan ko na hindi maganda. Napagsabihan ko ng, let's say, bad words. Alam po nung sabi niya sa akin, sabi niya, bro, sana sinuntok mo na lamang ako. Kasi yung pagsabihan mo ko ng ganyan. Kasi daw, pag sinampal ko siya o sinagtan ko siya, mapapawi yung sakit. Pero yung salita, parang naitatanim sa sa puso po natin. At kapag hindi ka marunong mag-handle sa mga ganung mga salita sa buhay po natin, ang laki yung epekto sa buhay po natin. That is the word of people. Na minsan lumalabas sa ating pong kaisipan, sa ating pong bunganga na pagka hindi po natin nabantayan yung puso po natin, hindi natin nabantayan yung bibig po natin, yung dila po natin, nakakamatay. At binabanggit po yan sa Santiago. Na sa bawat salita po natin, kaya niyang sirain yung buhay ng isang tao. That is the word. Pero, ang binabanggit po dito, ating pag-usapan, pag-aralan, it is the word of God. Ano ba yung epekto ng salita ng Diyos sa buhay po natin sa ngayon? Ano ba yung kapangyarihan ng salita ng Panginoon sa buhay po natin ngayon? 3 bagay po na aking pong ibabahagi po sa inyo. Una, the Word transforms your life. Okay? Ang salita ng Diyos ay binabago yung buhay po natin. Amen. Binabago kayang baguhin yung ating pong buhay. In Romans chapter 12 verse 2, nabanggit po yan ni kanina yata, ng ating pong preacher kanina. Romans chapter 12 verse 2, sabi po dito, sa verse 2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Binabanggit po yan ni Apostol Pablo sa kanya po mga listeners, sa mga followers, sa kanya po sa mga mananampalataya sa Romans. Sabi niya, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Ibig sabihin, the system in this world, huwag tayo makiayon. Hindi ko sinasabi niya bawal makipagkilay. Hindi ko sinasabi yan kasi meron tayong kasabihan na kung ano yung bagay na pwede mo naman iregalo sa sarili mo at ito pinakapagpapasaya sa natin, gawin po natin na hindi naman sobra. Di ba? Ay yung kilay, okay lang yan. In fact, yung tinuro ko nung last Sunday, meron ng pagkikilay. Si Esther nga, kinilayan na yan. Kaya napakaganda niya. Kaya okay lang yung magpakilay. Gusto ko rin magpakilay eh. Sabi niya, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap sa kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, the Word of God can transform our lives. Amen. Amen. Kayang baguhin yung buhay po natin. Amen. Binabago yung ating pong kaisipan. Binabago yung ating pong lifestyle sa buhay po natin. Kung dati po ay
lahat ng ating, yun na naman, nabanggit ng ating pong kapatid kanina, yung ating pong kaisipan. Dati, ang kaisipan po natin ay, grabe yung pag-isip po natin, di mo ba? Let's say, makasarili po tayo. Laging naisip po natin yung para sa atin. At nakakapag-isip po tayo na hindi maganda sa mga kapwa po natin. Aminin po natin yan. Hindi po na maikakaila yan. Kristiyano ko man o hindi. Pero at least, may pagbabago. Ngayon nakakilala ka na sa Panginoon, mayroon pong pagbabago. Okay? It renews our mind. Yung ating pong dating kaisipan na ito po yung mga bagay na hindi po kalugod-lugod, nababago yan through the Word of God. Through the Word of God. That is the power of the Word of God today sa buhay po natin. Kaya nga, napakahalaga po na lagi po natin bulay-bulayin ang salita ng Diyos. Napaka-inam po at napaka-importante po na magbasa po tayo ng salita ng Diyos sapagkat yung salita ng Panginoon, ito po yung nagpapabago sa buhay po natin. Okay? Binabago tayo. Hindi po ang iglesia ang magbabago sa atin. Hindi po ang gobyerno magbabago sa atin. Hindi yung boyfriend po natin ang magbabago sa atin. Yes, kaya natin nga pasunurin dahil sa pagmamahal po natin. Pero may hangganan. Hindi totally na magbabago. Hindi totally na magbabago. Maaaring maging instrumento po tayo. Pero panandali ang pagbabago. Hindi na ako inom pag sinagot mo ako. Hindi na ako magkipagbarkada pagka ikaw yung mga pangasap. Matanggap ko lamang yung matamis mong oo, magbabago ako. Hindi ako naniniwala doon. Marami ng ganyan. Okay? Marami ng ganyan. Ako nga, nangligaw ako. Every diyan, hatid sundok. Nung niligawan ko pa siya, pero nung matanggap ko yung matamis ang oo, hindi na araw-araw. May pagbabago eh. Hindi siya yung makapagbabago sa atin. Hindi rin yung mga magulang po natin. It is the Word of God. Okay? It is the Word of God. Hindi po yung mga barkada po natin. Kasi, mga magulang po natin, instrumento yan para maging maganda yung kapalaran po natin, para maganda yung ating po mga buhay. Pero, it doesn't mean na sila po yung pwedeng makapagbago. Kasi meron tayong sariling desisyon. Pero, binabanggit po dito, the Word of God can change our lives. Yung ating pong pag-iisip, it changes your thinking from earthly things to heavenly things. Yan, binanggit po yan sa Colossians. Di ba? Yung dati po natin pag-iisip na makamundo, ang naisip po natin, someday, somehow, yun na yung nakatuon natin sa focus po natin. Kaya nga po, pag naisip po natin yung rapture, ang naisip ko, pamilya ko. Pag naisip ko yung final judgment, pamilya ko ang naisip ko, mga kapatid ko. Okay? Hindi na yung sarili ko. Kasi alam ko, ligtas ako. Earthly things. Kalimutan na natin ang nakaraan. Mga liku-likong landas. O mga bako-bakong landas. Amen. Amen. The Word transform your life. The Word of God today. Kaya makapangyarihan ang salita ng Panginoon. Amen. Pangalawa, natin pong alalahanin, huwag natin kalimutan, the Word is your weapon. The Word is our weapon. Yung salita ng Diyos, ang ating pong weapon, kalasag, or armas. Paano, Pastor? Eh, pag nakaaway ka, di pwede mo sampal sa mukha niya. No. Gagamitin mo ba ito para pang-bato? Pues, when we say weapon, ito yung ating pong pangontra sa kaaway po natin. Okay? Subukan mong yung nagkakaroon ka ng argumento. Talataan mo yan, titigil yan. Diba? Pagka nagkaroon ka ng argumento sa inyong minamahal,
talatahan mo, bigyan mo siya ng life verse mo, may mababago. May mababago. Pagka nga ganun eh. Kasi experience namin ng asawa ko yan. Pagka nagkaroon kami na nagalit ako, yung profile ko kasi noon, may nakalagay doon, be transform. Ano yan, ibabanat niya. Naalala mo ba yung profile mo? Yung ano. Bigla kang mag-subside yung galit mo. Our weapon. Talasag natin yan. Kapag tayo ba inaatake ng kaaway, ba't talataan natin ang kaaway? Diba? Talataan mo ang kaaway. Merong isang kwento. Madalas kong kwento to. Yung sekretary, treasurer, nagbibilang ng pera. Okay? Inatake siya ng kaaway. Kumuha ng cross yung treasurer. Ba't bumalik yung kaaway? Malaki yung cross din yan. Laki. Pasan-pasan yung cross niya. Mas malaki pa doon sa inaano. Kumuha ng Bible. Mayroon din Biblia. Malaki din. Last source ng kanya pong pangontra. Kumuha ng offering bag. Tumakbo yung kaaway. Ayaw magbigay. What I mean, the Word is our weapon. The Word of God. The Bible is our weapon. Sinasabi yan sa Ephesians chapter 6 verse 17. Ano po sabi po dito? Sa Ephesians. Ephesians. Ano ba Ephesians? Efeso. Chapter 6 verse 17. Sabi po dito sa MPB, isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan. Yan. Ano pa dyan? Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Sabi niya, gamitin ninyo ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos, the swords of the Spirit. It is the Word of God. Okay? Siya po yung pinaka-espada po natin. Okay? It is stand against deception. Kaya nga sabi ko nila, kapag tayo po inaatake ng kaaway, meron tayong mga verses na pwede natin ibato sa kaaway po natin. Di ba? Meron tayong mga, kaya mahalaga yung ating po mga memory verse sa buhay po natin. At ito po yung ating pong panghawakan, tayuan. Ang ating pong Panginoon nga hindi nakaligtas sa sa temptation, di ba? Sa Matthew chapter 4, nung tinukso ng kaaway si Tanim, tinukso siya. Sabi niya, kung talagang ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo itong tinapay. Lagyan mo itong bato sa tinapay. Di ba? And then dinala ang Panginoon doon sa pinakatugtog. Sabi niya, kung sasambahin mo ako, ibibigay ko lahat ito sa iyo. Ano sabi ng Panginoon sa una niyang tukso? Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa lahat ng salita ng Diyos na umutawi sa Kanya. Our weapon, it is the Word of God. Okay? Hindi kasi natin na kayang talunin yung salita sa salita eh. Yung makipag-ubusan tayo ng reason, hindi, walang manalo doon. Kahit gaano kahaba yung message mo sa kanya, hindi ka manalo, hindi rin siya patalo. The only thing, the only way, sometimes, minsan, to defeat our enemy, yung pag-argue, better to keep silence. Then, pray. Humingi tayo ng karunungan sa Panginoon. Pero minsan, dahil sa bugso ng ating damdamin, diba? Hindi natin nakakontrol yung salita po na yung sarili po natin at nakapagsabi po tayo kung ano yung gusto po natin. Out of control. Okay? Yung emotion po natin. Pero kapag tayo po ay punong-puno ng salita ng Panginoon, kung dala-dala po natin ang salita ng Diyos, hindi naman kailangan dalhin mo to sa kahit na nagmamag ka, dala-dala mo to. What I mean, sabi ng sa kawikan ba, isulat natin sa ating pong mga puso
or Isaiah. Yung salita ng Diyos. At sabi niya, isunturon daw po natin yung salita ng Panginoon. Sa Joshua, sabi niya, meditate day and night the Word of God upang maging matagumpay po tayo sa ating pong mga buhay. Amen. Pangatlo at panghuli, ano ba yung bisa ng salita ng Diyos sa ngayon sa buhay po natin? The Word builds your faith. The Word of God builds our faith. Pinapalalim niya, pinapalawak niya yung ating pong pananampalataya. Through the Word of God, nagkakaroon po tayo ng pananampalataya. Amen. Hindi po tayo, yes, nakarinig po tayo. Pero hindi rin nagtatapos yung ating pong pagkakaroon ng pananampalataya. Nung nakarinig ka, kasi yun ang sinasabi ng Romans chapter 10 verse 17, hearing and hearing the Word of God, doon nagmula ang ating pong pananampalataya. Faith comes hearing and hearing the Word of God. Sa pakikinig po natin ng salita ng Panginoon, sa pagbabasa po natin ng salita ng Diyos, lumalalim po yung ating pong pananampalataya. Lumalawak yung ating pong pananaw sa buhay. Lumalawak yung ating pong nagiging matalino po tayo sa pag-handle ng mga bagay through the Word of God. Yung decision po natin, nagiging maayos. Kasi meron tayong basihan, yung salita ng Panginoon. Malalim yung ugnayan po natin. Hindi ka basta-basta mag-decide yung sarili mo with your own opinion. Kasi malalim ka sa salita ng Panginoon. Nakaugat yung pananampalataya mo sa salita ng Panginoon. Hindi nakaugat yung pananampalataya mo sa door of faith. Hindi nakaugat yung pananampalataya po natin sa pastor. Bagkus nakaugat yung ating pananampalataya sa word ng Panginoon. The Word of God builds our faith. Lumalalim. Kaya nga faith comes hearing the Word of God. Pinapalakas po yung ating pong espiritu, yung ating pong pananampalataya. Okay? Nagkakaroon po tayo ng pananampalataya at doon po natin nalalaman yung mga pangako ng Panginoon. Kapag malalim po tayo sa salita ng Panginoon, malalim yung pananampalataya po natin, hindi po tayo basta-basta magagapi ng kaaway. Kasi yung ugat po natin is talagang malalim. Ang isang kahoy, pagka ang ugat niya ay pagapang, mahina yan. Mababaw yan. Pag dumating ang bagyo, madaling matumba kasi yung ugat niya, pagapang lang siya. Pero pag ang punong kahoy ay padiretso yung ugat niya, malalim. At meron pang pagapang, meron pang palalim yung sentro niya, hindi basta-basta mauga yan. Kasi malalim siya. Matumba man, masaktan man siya, pero hindi totally tutumba siya. Magdidecline siya, pero hindi totally na madadapa siya. Kasi malalim yung kanya pong pagkaugat. Ganon din po sa buhay po natin bilang isang mananampalataya. Kapag malalim po tayo sa ating pong pananampalataya sa Panginoon, ano man yung mga pagsubok na dumating o darating sa buhay po natin, we can manage. We can handle them. Kasi malalim yung ugat po natin sa salita ng Diyos. Amen. And that is how the power of God today in our lives. Kaya mainam po na tayo po laging mag-aral ng salita ng Panginoon. Mainam yung nakikinig, pero mas mainam din yung nagbabasa. Hindi lamang po tayo tagapakinig. Tingnan po natin, basahin po natin. Bigyan po tayo ng oras yung ating pong sarili. Kung sabi nga ni Sir Joan, inactivate niya yung kanya pong Facebook, bang ko mamaya may message ko siya, magpupos ako. Editin ko siya na buksan niya yung kanya pong okay. It is, it's a matter of discipline naman yan sa buhay po natin eh. Kung noon ay nakakaya po nating tawag doon. Nakakaya mong gamit ng social media for how many hours? Bigyan po natin ng time. Minsan nangyayari sa akin yan. Talagang temptation yung cellphone. Bakit kasi nagawa pa ang cellphone? Nung kasi ganda eh. Telegraphic lang, okay na. Di ba?
Yung bang paano ko lang, maghulog ka ng $10, makatawag ka na. Okay na yun noon eh. Yung sulat mo, less sa headache. Nung araw sulat. Bago malaman yung problema, 1 month pa, di ba? Ngayon, pagkatapos ng preaching ko ngayon, may tumawag sa'yo, problema kaagahan kasi napaka high-tech na yung ating pong sistema, di ba? Pero kahit napaka high-tech ngayon, kung malalim yung ating pong ugat sa pananampalataya po natin, darating man yung mga problema, mama, pera, allowance, hindi tayo apektado kasi nga meron tayong pinanghahawakan, the promise of God. Kapag tayo po nagtiwala, nanampalataya sa Kanya ng buong buo, He will provide everything what we need. Amen. Kapag unahin natin yung kaharian ng Panginoon, sabi niya kanina umaga, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things, problema yan ng financial, problema yan ng pamilya, problema ng sarili mo, God will provide. Amen. Kasi nga, inuuna po natin yung pong gawain ng Diyos. Amen? Amen. Kaya 3 bagay po na ating pong naibahagi at nawa, meron po tayong napulot na aral. The Word of God will transform our life. It renews our mind. It changes your thinking. The Word of God will be our weapon. Okay? Siya po yung ating pong tabak upang magapi po natin yung ating pong mga kaaway. Hindi tao ang kaaway po natin, hindi yung katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo, siya ba yung kaaway mo? Hindi yan. Hindi yan ang kaaway po natin. Tingnan mo sarili mo. Yan ang kaaway mo. Ang sarili mo. Diba? Ang kaaway natin, sarili po natin. Yung ninanais ng sarili po natin ang kaaway po natin. Pero kapag meron sa atin yung salita ng Panginoon, huminahon ka dyan. Okay? Diba? Kalma ka lang dyan. Pangatlo, the Word of God builds your faith, our faith to God. Magandang gabi po sa bawat isa sa gabi nito. Tayo po manalangin. Ang maraming Diyos na mabuti at makapangyarihan, patuloy po kami nagpapasalamat po sa inyo sa gabing ito, God. Salamat po Diyos sa pag-aaral po namin. Nawa, Panginoon, ay nagkaroon ng kunting kaalaman. Nagkaroon po kami ng courage, Panginoon. Nagkaroon po kami ng pagnanasa na magpatuloy po kami magbasa, mag-aral ng inyong pong mga salita sapagkat through your words, binabago po kami, Panginoon. Through your words, Panginoon, ang nagiging kalasag po namin sa aming pong pang-araw-araw na pakikibaka sa mundo nito. Batid po ninyo, Panginoon, kung gaano kagulo ang mundo na aming pong pinagbibilangan ngayon. Pero salamat po Diyos sapagkat meron po yung pong mga salita po ninyo, yung pong mga pangako po ninyo na aming pong pinanghahawakan at kami po ay nagtatagumpay sa pamamagitan ng inyong pong mga salita. At sa pamamagitan ng inyong pong mga salita, Panginoon, lumalalim yung aming pong pananampalataya. Lumalalim po, Diyos, ang aming pong maturity of Christian, Panginoon. At anuman yung mga pagsubok na dumating sa aming pong mga buhay, kami po ay nagtatagumpay kasi malalim po, O Diyos, yung pong aming pananampalataya sa pamamagitan ng aming pong pag-aaral, pakikinig ng inyong pong mga salita. Salamat po Diyos sa inyong pong mga salita. Hayaan niyo po, Panginoon, na inyong pong mga salitang ito, O God, na inyong napag-aralan every Sunday, every day, ay patuloy niyo pong iukit sa aming pong mga puso upang hindi po manakaw ng kaaway. Pagpalain po ninyo ang inyong mga salita na ihayag sa mga kapatirang ito, God. Dalangin ko po Diyos na patuloy niyo po silang bigyan ng lakas. Give them, O God, na time always, Father God, to read and to hear your words, O God, sa kanila pong mga buhay. Maraming pong salamat. Purihin po kayo. Dagilayan po kayo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Magandang gabi po.